Siyudad ng San Pablo. Residente sa humigit kumulang 200,000 katao. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakararami, mayroon ditong isang lugar na kung saan nakapiit ang mga kapatid nating kung ituring ay the least, the last, and the lost. At isang hapon, dinalaw namin sila. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Brother Marwin ng The Feast San Pablo. Narito po ako ngayon sa San Pablo City District Jail para kamustahin ang ating mga kapatid, person deprived of liberty. Kaya samahan niyo ako, kilalanin natin sila, alamin natin kung ano ang sitwasyon ngayon ng ating mga kapatid. Hi guys, dito kami sa BGNP ngayon. Mag-i-interview kami ng si Warden, dalawang Warden, tsaka yung inmates na. Samahan nyo kami. First time namin ginawa to sa Feet, so exciting. Ay po ay galing sa Alaska. Ngayon po ay nakakuha po kami sa nag-text po ako kay Mac. Pero po kami natira doon para sa Saka lang po mag-picture. Opo, ito naman po, galing po sa weekly po kasi kami ng ating binibigay po, binibigay po namin sa mga bata. Nasa pinukuha kami kahapon. Ito pong jail natin dito sa San Gregorio, itong bagong San Pablo City District Jail, na-start po ng operation dito ng 2021. Galing po kami sa lumang jail facility sa City Hall, doon po malapit sa Sampaloc Lake. During pandemic time, nalipat po dito at nagkaroon ng mas magandang living condition ang ating mga persons deprived of liberty. So ang facility po natin ay apat po na 4-story building at nag-occupy po ng 1.5 hectares. Ang jail po natin ay isa sa mga pinakamagagandang jail ng Calabarzon. Meron pong sufficient area para sa different rehabilitation activities ng atin po mga persons deprived of liberty. Actually, ang pinaka-challenging po talaga sa isang jail administrator sa pamamalakad ng jail ay yung kung wala kang makukuhang suporta galing sa mga stakeholders. Kasi may mga programa po ang BGMP. Naka-establish naman po yan. Education, livelihood, trainings. Pero lubos na kailangan po ng suporta galing sa mga non-government organizations, private individuals. Kasi sa oras, panahon na ibinibigay ng mga NGO sa ating mga jail facility, napakalaking tulong po sa kanila. Katulad po nitong nakaraang buwan, nagkaroon po kami ng training ng barista. So ang mga PDL po natin, nakagraduate po sila ng NC2 Barista Training. So yan po ay sponsored ng isang private organization. So kami po ay nagpapasalamat sa mga ganong acts, mga ganong volunteerism, dahil marami pa rin pong tao or grupo na naniniwala sa pangalawang pagkakataon. Ang nagiging challenging lang po, sir, sa mga PDL natin, pag sila'y nakalaya, yung acceptance ng community. So, isa rin po yun sa lalakarin namin sa ating minamahal na local government unit, Sangguniang Panglungsod, na magkaroon po ng ordinansa na hindi magkaroon ng diskriminasyon sa pag-a-apply or pagtanggap ng empleyado. Kasi marami pa rin po sa ating mga kababayan
Pag nalaman na galing sa loob, ay nadidiscriminate na ayaw nang tanggapin sa trabaho kahit meron naman siyang skills na nakuha at natapos niya na rin naman po yung rehabilitation process. Of course, in terms of spiritual aspect, kailangan po talaga nila yan. Sabi ko nga po, when I was interviewed sa brigada, lahat po ng PDL na pumapasok sa amin, they are broken pieces. At isa po dito na kinakailangan natin i-collate, buuin, ay isa po yun yung spiritual aspect ng PDL natin. At kayo po talaga yung inaasahan namin to do that activity for them. So sabi ko nga, we are very thankful sa lahat ng mga service providers, mga LGU, sa spiritual, or sa kahit ano pang aspeto, kayo po talagang kaagapay namin. Kasi kung kami lang, hindi namin kakayanin na kami lang po. So we are very thankful sa presence niyo po. Of course, una-una po nababago yung behavior nila. Naging mas magalang, mas naiba yung focus nila, outlooks in life. Nagkakaroon sila ng pag-asa eh. Alam mo ba, yung the mere fact na pumunta kayo, you talk to them, you share the Bible, you share the Word of God, nagkakaroon sila ng pag-asa. At saka yung naiba po talaga yung outlook nila sa buhay. Mas nagkakaroon ng direction. Sabi ko nga, sana dito nabuo kayo, nakita niyo yung possible changes sa inyo, positive changes sa inyo, dalhin niyo yan paglabas, sana wag lang dito. And sabi ko nga, kami gagawin namin yung part namin, ibigay namin lahat sa kanila, but still, sila pa rin. Kaya yung mga lumalaya, I'm always talking to them na, ikaw pa rin ang magdidirect ng buhay mo. Sa'yo yan. Magandang pasilidad. Maraming tumutulong. Pero kamusta na nga ba ang ating mga kapatid na nasa loob? Pagka po may bumibisita sa akin, nagkakaroon po ako ng kagalakan nga po, excitement sa pakiramdam, lagi akong sabik sa kanila. Kasi mas ngayon ko naramdaman yung pananabik sa aking pamilya. Kasi nung ako'y nasa malayang lipunan ba, aminado naman ako na ako'y nagkamali. Aminado naman ako na ako'y nasa mundo pa ng kalayawan. Kaya nga po ako'y nasadlak dito, nagkamali, natutong gumamit ng drugs. Kaya yung pananabik ko po sa pamilya ko habang ako'y wala po sila, hindi pa nakakadalaw, talagang gano'n na po yun. Pero oras na sila'y dumating na po, lahat po ng aking alalahanin nawawala. Talagang ramdam na ramdam ko po sa aking pamilya kung gaano nila ako kamahal at sila'y matiyagang nag-iintay sa akin dun sa labas. Bigyan po nila ako ng motivation at mga inspiring words na talagang lagi may pag-asa. Nabibigyan po nila kami ng second chance na bagamat kami narito sa ganitong lugar, may mga NGOs po na pumupunta rito na binibigyan po nila kami ng mga ilang pangangailangan namin at ipinakikita po nila sa amin na kami hindi nag-iisa, na laging may pag-asa. At lalo na po sa mga mayroon po ritong pumupunta ng mga spiritual group, gaya nga po niyan, gaya ko po ako, nakakagawa po ako ng mga awitin, mga worship song. Member po ako ng mga religious group po dito. Isa po ako sa tagapanguna, yung kamanggagawa po ng Panginoon na gumagabay po sa aking mga kasamahan dito patungo po sa tunay na pagbabago. At nga po, gaya ng nabanggit ko po, nakakagawa po ako ng mga awitin na magpasa hanggang ngayon po ay inaawit po ng mga kasamahan ko po dito. Naging ano na po sa kanila, yung inspiring na awit po para po sa kanilang buhay. Para po sa akin, napakasarap po sa pakiramdam na meron pong hindi po hindi po namin kapamilya pero nagmamalasakit po sa amin. Katulad po ng The Peace po. Talaga po nung unang pagkikita namin na naka-attend ako na activity po sa The Peace,
sinabi ko na po sa sarili ko na kada pupunta po sila, gusto kong makasama ako. Tsaka sinabi ko na rin, pinagdadasal ko din po na sana lagi silang bumisita po. Ayun po yung inaano nila na huwag kaming mawala ng pag-asa, na kahit na nakakulong kami, meron pa rin pag-asa. Tsaka yung isa pa po yung isang beses na dumalaw po sila nung mahal na araw po. Siyempre po, nagpa-pray over po kami kay Brother Ed. Yun po yung time na isang hindi ko makakalimutan. Kasi po, nung pinag-pray niya po ako, nung gabi pa lang po na yun, may nangyari na po sa i-concern ko po sa kanyang problema po. May nangyari milagro. Po? May nangyari na milagro sa inyong kasal. Opo. Patuloy namin. Opo. Maliit na bagay para sa ating nasa labas. Ngunit sa kanila ay napakalaki ng halaga. Mga hakbang tungo sa kanilang pagbabago. Isang Pasko na naman na hindi kasama ang kanilang mga pamilya. Pero ikaw at ako may magagawa. So sa atin pong mga PDL, alam ko meron silang pagkakataon mapanood dito. Lagi ko pong sinasabi sa kanila na patuloy na pagsunod sa policies, mga rules dito sa loob ng jail facility. Lahat naman po ng ginagawa natin, lahat naman po ng ini-implement dito sa loob ay para sa kanila. Kung may mga pinagbabawal, ay part po yun ng kanilang rehabilitation. At kung may mga activities na pinapagawa, ay part pa rin po ng kanilang pagbabago. At kami po ay hindi magsasawa na lumapit, maghanap ng makakatuwang para sa kanilang tuluyang pagbabalik sa lipunan. Sa atin naman po mga kababayan, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Ang pamunuan po ng BJMP San Pablo ay lubos na nagpapasalamat sa mga suporta na itinutulong nyo. Maging yan man po ay donation, training, seminars, education, ay napakalaking tulong po sa ating mga kapatid na nakapiit dito. At kami po ay nagpapasalamat na ang BJMP ay may katuwang at marami pa ring naniniwala sa pangalawang pagkakataon. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo.